Breaking news! Trillanes aminadong 2026 na ang kanilang huling pagkakataon para panagutin ang pamilya Duterte. Inamin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na posibleng 2026 na ang huling pagkakataon upang anyay papanagutin ang pamilya Duterte. Babala pa ni Trillanes kung mabibigo pa umano ito, ay lalo lamang titibay ang kanilang puwersang pampulitika patungo sa 2028 elections. Sa isang panayam, diretsahang sinabi ni Trillanes na make or break ang 2026. Anya, kapag hindi umusad ang pananagutan ngayon, magiging mas mahirap pang pigilan ang paglakas ng Duterte camp sa mga susunod na taon. Itong 2026, make or break na to. Pagka hindi mapanagot yung mga Dutertes ngayong 2026, ay palakas na yan sila ng palakas in the lead up to the 2028 elections. Ako kasi, single-minded ang focus ko, which is sa 2028, na hindi makabalik yung mga Dutertes at hindi mapatalsik si President Marcos at umupo si Sara Duterte. So yun yung focus eh. And I'm doing everything to make sure that that doesn't happen. So marami na yan. Kasama na dyan ito mga kinakasuhan ko sila para hindi na sila eligible. Dahil just to be clear, this is based on the evidence of wrongdoing, not for a political agenda, right? Yeah. And ito, bakit ko ginagawa ito? Kasi we have seen the Dutertes in power up close for 6 years. Nakita natin how much they abused power, inoppress nila yung tao, dami nilang ginibang institution, dami nilang pinatay ng mga Pilipino. Nag-set up sila ng criminal enterprise for themselves. Tapos, di nakita natin yan. Ngayon ang tanong, gusto ba natin pagdaanan ulit siya? Di ba? Siyempre yung man on the street, oblivious sila, no? It's either kung Duterte supporter sila, ang nakita lang nila, or nagbubulag-bulagan sila na to say na itong mga mabubuting side lang nakikita nila. Shadows on the wall. Yeah. But doon sa mga mulat, nakita yon at lahat ng red flags, lahat ng dangers sa ating demokrasya, sa human rights, even sa negosyo, yung mga negosyante, no? Talagang ayaw mong pagdaanan ulit yun. Kaya yun yung determination ko. That's where I'm coming from. Kaya pag even sa mga progressive forces na sinasabi, yung mga middle forces na parang lang sila, oblivious sila sa mga ganito, parang they're just fine kung manalo si Sara, they're fine. Even that, I get pissed off. You think there's a complacency, or you think there's a naivety na Sara Duterte will not basically spell vengeance and total crackdown on democracy? Ano bang sense mo dyan? Is there complacency, naivety? They're just too distracted about the day-to-day living. Parang hindi sila capable of looking beyond the next 2 weeks. Di ba? Iba yun eh. Kailangan nakatingin ka doon kasi tumatakbo yung oras. It happened to us before, noong 2022. Di ba? Ngayon, hindi na pwede mangyari yun. Kailangan, siguraduhin natin na yung preferred candidate, yung makakabuti sa Pilipinas, yun yung mananalo. Kaya nga sinasabi ko na lang, buti na lang, nakachamba na lang tayo na we were fearful of in Marcos' victory noong 2022. But now, nung nirestore ni President Marcos yung democratic space, edi yun na nga, nagkamali tayo ng assessment. Tsamba na lang yun. Pero ngayon, to gamble, to roll the dice on Sara na she may not be that bad, napaka-kalus na natin, or masyado na tayong complacent. You're asking for trouble. Let's go back to President Marcos, because yung isang criticism is, yes,
the Dutertes, we know what they meant and what they could mean if ever they return. But that should not make you turn a blind eye to the shortcomings of the Marcos administration. In your opinion, what is probably you're thinking there's a glass half full, glass half empty. Do you think some people are not giving enough credit? I mean, at the very least, President Marcos admitted there's corruption. There was at least an ICI. Nowhere close to the ideal situation, but from 0 we went to at least 5 or 6. What are your expectations this year in terms of the president delivering on some of the promises in terms of transparency? Like, how's the budget looking after yung BICAM naging more, at least officially transparent? And do you think the president is also doing enough to make sure mga tunay na big fish will face justice? Let's go first dun Budget. dun sa yung criticism about the kagaya mo ang sinasabi ko nga, given na yan, di ba? Nandiyan na to ang Marcos administration hanggang 2028 siya. Ngayon, I'm not stopping everybody or anybody from criticizing the Marcoses. Pero they cannot expect me to cover yung 2028 scenario natin, deal with the Dutertes, and do this thing at the same time. Di ba? Criticize the Marcoses. Gawin nyo naman. Di ba? Kumbaga, hindi naman lahat idadump nyo sa akin. When minsan sinasabihan ako na bakit hindi ko daw kinikriticize yung Marcoses. Okay. So this is personal criticism of you? Yeah. Okay. Sa akin, bakit kailangan bang ako pa rin yan? Yeah. You're choosing your battles. Yes, I'm right. choosing the bigger battle. Yeah. Kasi ito, palagay ko kaya nyo na yan. And even si President Marcos is open to criticism. Yeah. And sige na, di ba? We just deal with the nightmare scenario that is confronting us itong 2 years from now. So, yan yon. Ngayon, doon naman sa how they're dealing with the flood control scandal or the corruption. I agree with you, Richard, na well, to the credit of President Marcos, nilabas niya di ba? Siya nag-initiate itong mga investigation. Siyempre, may tama siya kasi talagang nangyari. But it's better than not addressing this problem at all. At least, by 2028, if we're fortunate enough na may matinong presidente, hindi na starting from scratch or talagang masyado malalim ang problema. So that part, pero work in progress pa kasi wala pa tayong nakikita na kukulong, di ba? Sabi naman ni Ombudsman Remulla, within the first few months of the year, mangyayari yun din. Antayin natin, di ba? May proseso talaga You don't think they're like Mickey Mouse negotiations or take out si gano'n? Because that could backfire, right? Yes. I mean, that could give an excuse to other people who want to bring the whole thing down. I would like to believe wala pa sa gano'n. Kasi hindi pa naman lumalagpas doon sa timeline. Kasi pag kinasuhan ka, part ng due process, sasagot ka, di ba? O counter affidavit, Tsaka airtight dapat yung kaso. rejoinder. Ang haba niyan. May mga extensions, until magpa-file ng case. Wala pa sa ganong, hindi pa naglalapse yun. So, antayin natin yon pag naglaps na yun. Ngayon, doon naman sa yung sa budget. It's a budget issue, yeah. Okay, Like, sa budget issue. I always maintain na yung budget, walang corruption ang nangyayari sa budget. Yung budget is your, kumaga, main guide kung paano mo, saan mo ilalagay yung mga pondo. Ang pinakang corruption nangyayari doon sa implementation. The moment kumuha ka ng komisyon, o whether advance yan o kung ano man, yun na yung corruption. Pero hindi mo makikita sa budget yan. Ang nangyari ngayon dito kasi, because of the parang lynch mob mentality na tipong, ito, ikaw, gano'n, di kinukuyog kang gano'n. Na, ang nangyari ngayon, kung ikaw senador or ikaw congressman, na meron kang advocacy na genuine, honest to goodness advocacy, that may be hard to believe sa mga nakikita. But there are
good congressmen there. There are good senators Yeah, there. we have Senator De Lima, who's now in the Congress. You have Yeah. Senator Risa. There are Yeah. good people there. We Kung cannot deny meron, that. Yeah. kung meron lumapit sa yung munisipyo na nagsabing kailangan namin ng eskwelahan, ng mga classrooms kasi nandoon na sila sa puno ng mangga. Anong gagawin mo? You will turn away from that, di ba? Ikaw ang supposed to be boses ng taong bayan, di ba? Congressman ka, kung nangyari sa distrito mo yan, it is your obligation to push na magkaroon ng eskwelahan doon. Yun yung advocacy mo, di ba? Ano pang gagawin mo doon? Hindi mo pwede sabihin, nako, hindi ko pwedeng itulak yan kasi pupulaan ako ng tao. Kailangan maintindihan ng taong bayan na ang congressman at senador, mga representante sila ng taong bayan. Sila yung boses ng taong bayan sa national level. Kung congressman ka at nakita mo kailangan ng tulay dito para yung mga estudyante hindi tumatawid ng ilog, obligasyon mo yon na itulak na magkaroon ng tulay doon. So, kailangan mo mag-allocate ng pondo ron. Ngayon, kung nangumisyon ka dun sa kontratistang gumawa nun, yun ang kailangan, excuse me, yung kailangan maparusahan. Pero hindi mo makikita sa budget yun. Yun. Doon mo makikita kung ano ang mga proyekto ng national government down to the local executive. Hindi yan makikita ng mga DPWH. Sasabihin na DPWH na lang yung unang-una hindi sila halal. Hindi sila representatives of the people. Kaya wala silang they cannot be compelled to put a bridge there o kung saan kasi they don't have their feel on the ground. Yung congressman, yung mga halal, sila yon. Kaya ang pwedeng gawin dito is yung gawin natin yung kailangan end user. Merong barangay nagre-request ng itong project, municipal level, then dadalhin nila sa congressman para kumpleto yung buong procurement process. Hindi yung minamagic din lang ng mga congressman minsan, maglagay dito ng tulay, ng daan papunta dun sa hacienda niya. Di ba? Yeah. So you want to remove the arbitrary, yung kumbaga may veto points ng mga congressman, legislators na pwedeng may mga mangyayaring kababalaghan. But at the end of the day, they should be coordinated with the executive. Engineers should look at it, experts should look at it, right? Hindi lang mga politiko sa Kongreso. Yes, naman yun eh. Lahat naman kunyari sa mga munisipyo, meron sila mga municipal engineers. Sila magde-determine kung ano talaga yung kailangan. Then, pag pinopose mo yan sa national government, eventually, titignan nila kung part yan ng municipal development plan. So, ima-match na nila yun doon. Pero meron kasing mga infrastructure projects na talagang hindi nakikita because hindi siya apparent or yun na nga, meron nga mga batang tumatawid pa ng ilog tumatawid ng ilog papunta lang sa eskwela. Yeah, you've seen the so, documentaries. Paano yun? Who would be the one who will push for that bridge to be built there? Do we need a new system kung saan, kasi may yung participatory budgeting ginagawa ni Pinoy, nangyari yan sa Brazil, other countries, kung saan even yung mga ordinaryong mamamayan, meron silang say dun sa mga priorities na nakikita. Kasi yung super on the ground na yung civil society, mamamayan. So meron kang levels of consultation and coordination until solid yung buong project. And then transparent din siya. You can check what's the development of the project, who are the contractors, what is the bidding. What is the ideal, consolidated, transparent process kung saan ma-allocate ang tamang pera sa tamang proyekto na walang kalokohan na nangyayari? Is there some system you can think about? Kailangan kasi talagang gamitin natin yung mga halal ng bayan. Whether ang assumption nito, corrupt naman sila lahat. Kaso that's the system we have. Pag sila yung binoto, barangay captain, alam nila kung ano yung pangangailangan ng lugar nila. Then sa munisipyo o city hall, dapat alam nila kung ano yung pangangailangan nila. So sila sa kanila magagaling yung request. Then ganun din yon sa
sa congressman, sa kanila i-compile nila yun. Sa lahat, sa buong distrito nila yun. Then sila ngayon magiging bosses nun sa representatives. Ngayon, kailan papasok yung tao? Doon sa implementation. Doon nyo bantayan. So, from the bidding process hanggang sa implementation, doon sila magbabantay. Pero hindi pwede kasi yung sinasabing participatory governance. Maganda lang yan theoretically, pero pag implement mo sa ground, ano siya, it can be, ano ba tawag nito? Infiltrated, co-opted. Oo, basta they can game the system still eh. Ang pinakang ano dito is, pwede siyang konsultahin. Siyempre, yung taong bayan din naman yung kukonsulta. Yung barangay captain, kailangan sensitive siya sa pangangailangan ng mga constituente niya. Yeah. So, pag in-address niya yung pangangailangan na yun, edi pagka na-deliver niya yun, edi he can be assured of a re-election. Yun. Doon sa municipal level, ganun din. Dapat makikita nila yon. Yung taong bayan, yung mga watchdogs, doon sila sa implementation. O, ito yung mga projects dito sa lugar na to, dito sa barangay na to. Doon yung ngayon titignan kung ginagawa nga ba talaga. Kasi wala tayong magagawa dito. Ito yung sistema, di ba? I believe the system is okay. The problem is the people running the system. So we have to vote more responsibly, basically. Yun, ganun talaga yun. But no additional safeguards. I mean, because some people are also yung sinaslice yung budget, line budget. Ay, tapos maraming mga kalokohan nangyari little here and there. What about those aspects? Yun, kasi nga, ang pananaw ko, even nung panahon ni Duterte, kahit opposition ako, pero hinahayaan ko yung budget niya. Bakit? Kasi yan yung ang mekanismo ng isang presidente para ma-deliver niya yung serbisyo sa taong bayan. Ang binabantayan ko yung implementation. 'Di ba? Kasi doon nagkakaroon ng nakawan. Pero not the budget per se. Kung ang priority niya education, makikita mo doon. Kung priority niya infrastructure projects, makikita mo doon sa budget. Pero wala ka pa makikitang doon nakawan. Kaya I question yung mga nagsasabing this is a corrupt budget o hindi corrupt budget. Kasi budget lang yan eh. Parang budget sa bahay. Ito para sa kuryente, para sa baon, gano'n. Wala pa yun eh. Papel pa lang yun. Pero pagka sinabi mo dito, bayad mo sa kuryente, 2,000. Pero ang kuryente mo lang pala, 1,000. Yung 1,000, binulsa mo. Eh di doon na sa implementation. That's where you see more the problem than the whole process of allocations Yeah. and determination of allocations. And pwede yan, mati-check na, ayusin natin yung auditing processes. Yung COA, kailangan natin armasan sila. Linisan yan. O, hindi lang sila financial audit. Kasi yung COA natin, nagiging financial auditors lang yung papel-papel. They don't go out to the projects anymore. to double check, Kailangan yeah. nila ng technical audit capability. Kailangan makikita nila kung gaano kakapal yung semento na nilagay dun sa kalye. Kailangan yung mga mga sheet file na nilalagay, gaano ba kalalim. They should have that capacity. Wala silang ganon. Na on-the-ground project assessment. Puro auditors, puro CPA yung nandiyan dyan. Financial auditing sila. And ang galing ng mga numbers. Oo, mag-manufacture ng mga papel. Na perfect na nila yan, yung bidding-biddingan. Yeah. On paper, makita mo, there's, everything is in order. Pero doon mo makita kung substandard yun, edi doon So maybe public accountants, civil engineers, Yeah. civil society restaurants, they can work. They can have a kind of a multi-agency and also kind of a Yes, yung mga Public-private watchdogs na gano'n. partnership, yeah. Tapos, Watchdogs, ako, I've been proposing, tanggalin yung mga resident auditors. Yung resident auditors kasi na, Pwede let's say, mako-opt. nako-co-opt sila o nako-coerce sila. Pero pagka, rotating sila, niraraffle kung ano yung audit nila. Di ngayon, they can do their jobs dispassionately and without fear or favor. They can... And their budget also, problema, we had Heidi Mendoza also on this platform. She was saying na, minsan parang binumbuli yung mga COA people sa Senado or sa Kongreso. Yung mga senador na tinamaan nila, bubulin sila sa budget and all. So, you need fiscal autonomy, not only capability upgrade. Yeah. Supposed to be may fiscal autonomy yung COA. And kailangan mo talagang taasan yung
Sahod, yung yeah, sahod yeah. nila, yun nga, yung Recruitment level. yung capability nila expand. Kasi naging dekahon na na financial audit lang sila Hindi dapat. They should be there on the field. Technical audit ang mas importante dito. Kasi kung meron ganon, wala mag-ghost project. Kasi, mabibisto ka agad Pero pag financial audit, makakalusot pa sila. Ngayon, yung reason kung ba't nga tatanggalin mo yung resident auditors, pag meron lang silang district offices, iraraffle mo lang doon. Ngayon, hindi alam nung mayor, congressman, kung sino yung lalagyan nila para hindi sila magkaroon ng disallowance o suspension. Whereas kung may resident auditor, kaya nilang suhulan. Kaya nilang, kung hindi nila masusuhulan, pinapatay yung ibang mga auditor. So, yun yung mga proposal ko na sinubmit ko dati. So using that logic, your framework, what's your problem with Pulong's 51 billion? Yeah. There's nothing wrong with the allocation. The implementation is where things went wrong. Like, what's There's something wrong with the allocation kasi hindi siya equitably distributed. Kailangan yung national resources equitably distributed based Based on on the population needs. population or the needs, di ba? Kaya hindi naman kunyari may population ka, malaki population mo, pero progressive na kayo, moderno na yung inyong lungsod, doon naman dun sa mga nangangailangan. So that's the equitable distribution. Ito hindi 51 billion na yung Davao City. Ang laki-laking panuiran yan ng Davao City. Hindi ma-justify yun. So that alone may problema doon. Tapos, physically impossible magkaroon ka ng 51 billion pesos ng project dyan sa isang distrito na yan. Yung absorption capacity. Absorptive capacity. Tapos, yun na, hindi lang. But yung physical limitations of the area, maliit lang siya for a 51 billion peso budget. Yun. And that's where you think something fishy happened. And meron talaga. Evidential. So, oo. So what are you expecting? Like, what about the other projects of Duterte? When Sara was the mayor, what about those projects? Not to mention things she has been... Kasi may kaso na sa kanya for her DepEd tenure. Pero she was also a mayor during Digong's time. What about the budget implementation allocations back then? We will be filing a case na naman this month. No? We'll be filing graft cases against Sara Duterte. Again, doon sa mga ginawa niya. Kasama na doon AJ case? Nung mayor pa siya. Graft cases. Draft cases, though, yeah. So, yun. Maraming ginawa silang mga illegal krimen. At yun yung paraan ko para mamulat yung mga tao, yung mga moderate supporters niya, even yung diehard supporters niya, makita nyo na hindi lang ito salita-salita lang, kundi mga documented. Kasi black ops na naman kasi takot daw kayo sa kanya na manalo na naman siya sa 2020. That's always their line, di ba? These are talaga. black propaganda lang yan. Hindi, yung black propaganda kasi is salita lang, social media. Pero pag finailan ka ng kaso, documented yan. I cannot fabricate documents and evidence kasi pwede ko makasuhan, no? Di ba? Pwede ko makasuhan. Pero yan yung mga ginagawa para nga doon. And dapat matakot tayo na kung mananalo si Sara kasi gigibain yan yung Pilipinas. Yun yung hindi naiintindihan ng mga maka-Duterte. Pero siguro kung magre-reflect sila, tignan lang nila yung sarili nilang buhay. Doon sa 6 years ni Duterte ba, umasenso ba sila? Gumanda ba yung buhay nila? Di ba? Ang gumanda lang ang buhay yung mga Dutertes. Naging bilyonaryo sila. Lahat. Many times over. So yun. Until they can grapple with that reality na nabudol sila, magkakaproblema tayo. Do you think people have been forgetting that? Kasi Sara's number obviously are not as high as before. I mean, the Duterte used to be 95% approval, whatever, right? Even in Mindanao, we see some slight movement there. But nevertheless, ang layo ni Sara kay President BBM in terms of approval ratings and all. I mean, first of all, I don't know what are they approving of. Wala naman siyang ginagawa. But having said that,
hindi ba parang nadidistract din ng tao? I'm not talking about the DDS. I'm talking about the 70-80% of the population are not with them. Do you think they're distracted from also the other side of the coin while everyone is looking at what's happening in DPWH? And, I mean, just looking at the case of Yusek Cabral, the late Yusek Cabral, right? I mean, her rise to power was really during Digong's time, right? A lot of projects of this guy started during Digong's time. And yet people talk as if all of this corruption is just the last 2 years, 3 years, or it's just the 2025 budget, which was the worst ever and all of that. Hindi may parang imbalance, asymmetry, and that's actually helping the cause of the Dutertes? That's exactly what happened. I think yan naman yung pagkakamali ng ICI. They had the opportunity na imbestigahan ito from where it started. Yeah. Nung panahon ni 2016, yeah. Kung chronological yung kanilang investigation, hindi ganyan na magiging Yung PCIJ kasi nag-release. I mean, klarong-klaro sa PCIJ. The Discaya companies, all of these dodgy companies, dun lumobo suddenly. yung Even kanilang- Bernardo, even Yeah. Cabral, dun sila, yun yung heyday nila eh. Exactly. Kaso ngayong ICI, Purong latest lang, yeah. ako feeling ko, dahil it's either takot sila sa mga Dutertes or kasabwat. Ako, I'm ready to get there. Kasama na itong sina Babe Singson and the kasi binibuild up na parang mga maayos na tao. Kasi kung maayos sila, dapat doon nila sinimulan. Bakit di nila ginalaw? They were there, yung dalawang commissioners na nag-resign. Bakit hindi nyo pinatawag si Bongo? Bakit hindi nyo in-insist na humarap si Pulong? Tapos bakit si Bernardo Si Sandro hindi pa nyo yung pumunta. O lahat pumunta except si itong mga ito. 'Di ba? That makes you question eh. Kaya ako wala akong believe sa kanilang lahat, pati yung mga nag-resign. Hindi ako believe dun sa mga yon kasi they had the power, they had the opportunity. Ayusin na natin to. Kailan to nagsimula? Si Bernardo, itinalagayan ni Bongo noong 2017. Hindi ba material yon? Even the Zaldicos and the Eric, I mean, lahat yan, mga paano ng Digong ang kanilang rise to power. Oo. So, yun na yung nangyari. Kaya nangyari ngayon, tinamaan si President Marcos. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.